Pero tinapos niya lang ang lahat sa isang iglap, at sa harap pa mismo ng buong pamilya namin, sa mismong handaan ng pamilya namin, sa harap ng mga kamag-anak, sa harap ni Violeta, ang stepsister kong palaging pinapabura ng lahat, palaging tama sa paningin ng marami, at palaging hinahambing sa akin. Sorry, Lucilla, bulong ni William habang hindi man lang makatingin ng diretso sa mga mata ko. Si Violeta ang mahal ko, parang huminto ang mundo ko, napalunok ako kasabay ng pagbagsak ng mga luha ko. Hindi ako agad nakapagsalita, tiningnan ko si Violeta, nakaupo ito sa tabi niya, kunwari ay naguguluhan, pero may bakas ng ngiti sa mga mata nito. Matagal na ba kayo? Matagal niyo na akong niloloko? Huwag mo naman akong gawing masama sa paningin ng iba, ate, sabi niya, hindi ko sinadya pero hindi ko rin kayang itago ang totoong nararamdaman ko. Ramdam ko ang panginginig ng mga kamay ko, 7 taon kaming magkasama ni William, pinaglaban ko siya, sinamahan ko siya noong mga panahong wala pa siyang trabaho, noong halos pamasahe lang ang kaya niyang ibigay sa date namin, nanatili ako, hindi ko siya iniwan, akala ko, kami na hanggang sa huli, akala ko, ako ang gusto niyang makasama habang buhay, na kahit sino pang babae ang iharap sa kanya ay ako pa rin. Ngayon pa talaga, sa harap pa mismo ng pamilya natin? Ayokong lokohin ka habang siya ang gusto kong makasama, diretsa niyang sagot. Hindi ko na kayang magpanggap, Lucilla, si Violeta ang gusto niyang makasama. Pagkatapos ng lahat, parang sinampal ako sa magkabilang pisngi. Wala na akong naririnig sa paligid ko. Wala na akong maramdaman kundi kahihiyan at galit, lahat ng tao sa paligid ay nakatingin sa akin, pero walang may lakas ng loob na lumapit o magsalita man lang, naipon ang lahat sa dibdib ko, pride, sakit, sama ng loob, hindi na ako umimik, tinalikuran ko silang dalawa at naglakad palayo doon, pero habang naglalakad, ramdam ko ang pagtulo ng mga luha ko sa pisngi, natigilan ako, kuyom ang mga kamay na lumingon sa pinanggalingan ko. Gaganti ako, bulong ko sa aking sarili, hindi ngayon, pero darating ang araw, maibabalik ko rin sa kanila ang sakit na ipinaranas nila sa akin. 2 linggo akong parang wala sa sarili, wala akong ganang kumain, tulog lang ako ng tulog, gising sa gabi, at nagkukulong sa kwarto sa buong araw. Ang daming nagsasabing, move on na, pero wala silang alam. Wala silang alam sa 7 taon na itinapon lang ni William sa isang iglap. Hindi nila alam kung gaano kasakit traidorin ng mga taong pinagkatiwalaan mo. Hindi nila alam ang kahihiyan na pinagdaanan ko, hanggang isang gabi, may natanggap akong invitation sa email. Exclusive birthday celebration, VIP list, hindi ko kilala ang taong umiimbita sa akin kaya nagtataka ako. Pero kumpleto at tama ang spelling ng pangalan ko, at dahil wala na rin naman akong pakialam, nagpunta na lang ako. Curious ako kung bakit ako iimbitahan sa party ng taong hindi ko kilala. Suot ko ang simpleng itim na dress na binili ko noon pa. Para sana sa anniversary namin ni William. Hindi ko man lang naisuot noong kami pa. Tahimik lang ako habang hawak ang wine glass, nakatayo sa sulok ng ballroom kung saan ginaganap ang party. Pinanonood ko ang mga tao sa paligid ko. Mga mayayaman, magaganda, at mga kilala sa lipunan. Hindi ako nababagay sa lugar na ito, pero hindi ako aalis. Miss Lucilla Casanova, napalingon ako. Natigilan ako nang makita ang lalaking may malamig na mga tingin, mamahaling damit, matikas na tindig, pero hindi ito arroganteng tingnan. Kilala ko siya. Lahat ng business magazine, nandoon ang mukha niya. Si Sernan Padilla. Bakit? Tanong ko agad, hindi ako sanay sa ganitong lalapit bigla, lalo na kung kilalang tao. I've been watching you, nagsalubong ang mga kilay ko. Excuse me, I mean no harm, aniya sabay abot ng wine glass. I have a proposal. Napakunot ako ng noo. Proposal? As in business? You must be mistaken, wala akong alam sa negosyo. No, sabay tingin ng diretso sa akin, marriage. Natigilan ako, pero pinili kong huminga ng malalim at idaan sa joke ang sinabi niya. Ang bilis mo naman, hindi pa nga tayo friends, asawa na agad? Pero hindi siya natawa, seryoso lang siyang nakatingin sa akin, marry me for a year, pretend to be my wife, in return, you get anything you want money, security,
influence, I need a wife, you need to win. Hindi ako agad nakasagot, hindi ako makapaniwala sa mga naririnig ko. May hidden camera ba sa paligid? Is this a joke? Why me? Tanong ko na lang, ang daming babae dyan. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ko, because you're angry, and I know what you want them to regret what they did to you. Bumilis ang tibok ng puso ko, hindi ko alam kung totoo ba itong nangyayari or part ng isang script sa reality show. Gusto mong maghiganti kina William at Violeta, hindi ba? Matagal akong natigilan, sumilay ang makahulugang ngiti sa mga labi niya. Use me, alam kong isang malaking kalokohan ang naririnig ko ngayon, pero isang bagay lang ang sigurado ako noong gabing yun. Gagamitin ko kahit sinong kailangan kong gamitin, basta makaganti lang ako sa lahat ng nanakit sa akin. Hindi ko alam kung saan ako humugat ng lakas ng loob noong araw na yon. Basta ang alam ko lang, pumirma ako sa kontrata, isang taon, isang pekeng kasal. Pekeng kasal pero kailangan naming magmukhang totoo sa harap ng mga tao. At kapalit nito, a future na hindi ko kailanman inakala na pwede kong maranasan. 5,000,000 piso agad ang diniposit sa pangalan ko, lahat ng gusto ko, ibibigay niya, gaganda ang imahe niya sa harap ng tao, gaganda naman ang status ng buhay ko, fair deal. Kaya lang, higit pa roon ang gusto kong makitang masaktan si William, gusto kong maglaho ang nagmamalaking ngiti sa mga lobby ni Violeta, gusto kong makita nila kung sino ang babaeng tinapakan nila noon. Nagsimula ang lahat sa unang pictorial, umpisa pa lang, nahirapan na ako. Try smiling, sabi ng photographer habang nakatayo ako sa tabi ni Cernan. Nakaakbay siya sa akin, malaki ang ngiti sa mga labi niya. Dahil sa ngiti niyang yun, nagmukha akong trophy wife, sinubukan kong gayahin ang ngiti niya, pero nahirapan ako, ang hirap palang ngumiti kung hindi bukal sa loob mo, but I still tried, fake smile, fake feelings, fake husband. Bawat flash ng camera, nararamdaman kong unti-unti akong napapalapit sa tagumpay ko. Cernan didn't talk much. Tahimik lang siya habang inaayos ang relo niya, at habang nilalagay sa braso ko ang mamahaling bracelet na required raw sa shoot. You don't have to pretend when we're alone, bulong niya habang inaayos ang damit ko. No one's watching, I know, sagot ko, hindi ko maiwasang lumunok ng maraming ulit, but I'm not pretending for them. I'm pretending for me. Tumingin siya sa akin, malamig ang mga mata pero may hint ng confusion, parang naguguluhan siya sa sinabi ko. You still love him? Hindi ko agad nasagot ang tanong niya, kung sino man ang investigator niya or tagabigay ng impormasyon sa kanya about me, he deserves a raise. Alam na alam ni Cernan lahat ng detalye na parang nandoon siya sa mismong eksena. Hindi, pero gusto ko pa ring ipamukha sa kanya kung anong pinakawalan niya. Napangiti si Cernan, unang beses kong nakita siyang ngumiti, pero may bahid ng pait. That's good, we're using each other, that makes it easier. Makalipas ang isang linggo, lumabas na sa social media ang engagement photos namin. Kabadong-kabado ako habang binabasa ang caption ni Cernan na, "To the woman I want to grow old with." Ang daming congratulatory comments, pati mga taong hindi ko na nakausap for years. Nag-message sa akin. Mga kamag-anak na dati, halos hindi ko maramdaman ang presence sa buhay ko, bigla akong tinatawag na idol. Gulat na gulat sila dahil big time raw ang papakasalan ko, pero isang reaksyon lang ang mahalaga sa akin, ang rescue ni William, pinanood ko siya sa video call ng group chat naming magkakabarkada, pinag-uusapan nila ang tungkol sa reunion party namin, required na sumali sa video call kaya kahit ayaw ko pang magkita kami. Napilitan ako, walang nagsabi sa kanya na nandoon ako, kaya nang makita niya ako, naputol bigla ang ngiti niya. Oh, Lucilla, hi, casual kong sabi habang nagkakape sa harap ng camera, saw the photos, that was fast, pinilit niyang ngumiti, pero halata ang awkward. Yeah, some things don't need 7 years to prove, right? Natahimik siya, pati ang iba pa. Kitang-kita ko kung ilang beses siyang lumunok na parang may nakabara sa lalamunan niya, at doon ko naramdaman for the first time, tama ang ginawa ko, tama lang na pumayag ako sa kalokohang ito. Pagbalik ko sa kondo na inassign sa akin ni Cernan, nadatnan ko siyang nasa balcony, hawak ang laptop,
Wala siyang suot na blazer, pero ang itsura niya, parang laging handa sa important meeting. You looked confident back there, sabi niya at lumingon sa akin. Really? Tanong ko. He nodded, that's what we need, the world needs to believe that I'm madly in love with you. Napatawa ako, and are you? No, diretsong sagot niya, but they don't need to know that. Tumango ako, good, because I'm not in love with you either. Natahimik kami, pero habang nakatitig siya sa akin, hindi ako mapakali, naiilang ako. Ang paraan niya ng pagtitig, tagos hanggang sa kaluluwa. Ilang ulit akong lumunok bago umiwas ng tingin, namamawis ang mga palad ko. Bakit bigla akong kinakabahan ng ganito? Pagdating ng gabi, nagring ang phone ko, unknown number. Ang totoo, kanina pa ito tumatawag. Cernan advised me not to answer calls from unknown numbers. Baka raw reporter at gusto lang akong interviewin, pero dahil sa inis, napagdesisyonan kong sagutin ito. Hello, wala ka talagang balak sagutin ang tawag ko. Si William, malakas na kumabog ang dibdib ko. Tumawag ka para saan? Malamig kong tanong. Sinadya ko yun para isipin niyang wala na akong pake sa kanya. I just want to know, Lucilla, totoo ba? Totoo ang alin? Napakakasal ka na. Ikaw at si Cernan Padilla, paano, bakit biglaan? Why do you care? Pinili mo siya, di ba? Pinili mo ang stepsister ko, so, huwag kang magulat kung pinili rin ako ng iba. Hindi siya nakasagot, ilang segundo kaming binalot ng katahimikan, ibababa ko na sana ang tawag pero muli siyang nagsalita. Hindi ko lang maintindihan, ang bilis mong naka-move on, ang bilis mong nagdesisyon na magpakasal sa iba. Ilang taon kang naghabol sa akin na parang tuta, nagmamakaawa na pakasalan kita, pero sa isang iglap, nakahanap ka agad ng kapalit ko. Oo, mabilis kong sagot, alam mo kung bakit, because he's not a jerk like you. Pinatay ko ang tawag, at isang tagumpay ng ngiti ang sumilay sa mga labi ko. Hindi ko alam kung sinadya ni Cernan o nagkataon lang, pero nagising na lang ako isang umaga na may invitation mula sa isang high-profile business gala na alam kong pupuntahan din nina William at Lucilla. Do I really need to be there? Tanong ko habang nagkakape sa kitchen ng condo. Yes, sagot ni Cernan habang busy sa laptop niya. You're my fiancé, you go where I go. Alam mong nandoon sila, di ba? Tumingin siya sa akin, walang emosyon ng mukha at mga mata. Then make sure they see what they lost. Pagdating namin sa venue, halatang pinaghandaan ni Cernan ang gabi. Suot ko ang silver silk dress na pinili ng stylist niya. Simple pero eleganteng bumabakat sa katawan ko. Wala akong suot na kwintas. Pero ang singsing sa kamay ko, yun ang center of attention. Pagbaba namin ng kotse, agad kaming sinalubong ng media. Flash dito, flash doon. Cernan, who's the lucky lady? Is this the future Mrs. Padilla? You look stunning together. Ngumiti si Cernan habang hawak ang baywang ko. She's not lucky, sabi niya habang nakatingin sa camera. I am. Mariin akong lumunok, malakas ang kabog ng dibdib ko, pero nagawa kong gawin ang mga paalala niya. Peking ngiti, peking halik sa pisngi, pero kahit peke, iba ang hatid sa akin. Lalo na nang dumampi ang mga lobby niya sa pisngi ko. At doon ko sila nakita, sa kabilang side ng ballroom, nakatayo si William, nakasuot siya ng dark blue suit, mukhang mas tumanda ng ilang taon sa loob lang ng ilang linggo, at si Violeta, naka-gold na gown na pansin kong humawig sa style ng gown na suot ko, halos magkapareho pa ang gupit ng buhok namin ngayon. Tumingin agad sa akin si William, halatang natigilan siya nang makita ko. I smiled at him, kumapit si Cernan sa baywang ko at bumulong. You look breathtaking tonight, napatawa ako, that's the point. Ilang saglit pa, lumapit ang isa sa mga host ng event. Mr. Padilla, can we have a photo with your fiancé? Ngumiti si Cernan, of course, tumayo kami sa harap ng press wall, nakangiti ako, nakasandal sa dibdib niya, sa gilid ng paningin ko. Nakita ko si William na nakamasid sa amin habang panay ang inom ng alak, pagkatapos ng photo, nagulat ako nang biglang lumapit si Violeta. Wow, ate, nakangiti niyang sabi, pero ramdam ang lamig sa tono ng boses niya. Long time no see, you look beautiful.
Same, sagot ko habang diretso ang tingin sa kanya. You too, nice dress. Mukhang pamilyar. Small world, ha? Who would have thought? Ikaw pala ang mapapangasawa ni Mr. Padilla. Mula sa akin, bumaling siya kay Cernan at nagbigay ng kakaibang ngiti. Tipid pero nang aakit, bago pa ako makasagot, sumingit si William. Lucilla, can we talk? Nahalata kong medyo lasing na ito base sa pamumungay ng mga mata niya. Parang nainis din si Violeta dahil pinulupot nito ang kamay sa braso ni William na parang may aagaw nito sa kanya. Pero hindi siya pinansin ni William, tumingin ako kay Cernan, hindi siya nagsalita, pero kumunat ang noo niya, niluwagan ko ang hawak ko sa braso niya at tumango. Sandali lang ako, bulong ko sa kanya, habang naglalakad palayo, napansin kong naiwan na magkausap sina Cernan at Violeta, lumapit pa ang stepsister ko kay Cernan. Pumunta naman kami ni William sa mas tahimik na bahagi ng event hall, hindi makatingin sa akin habang naglalakad kami. I can't believe it's true, bulong niya, akala ko show lang. Show, he half smirked, na nagpapanggap ka lang na ikakasal dahil hindi mo matanggap na hindi ikaw ang pinili ko. Well, sagot ko, does this look like a show to you? Sabagay, ang kilos, pwedeng pekein, pero ang feelings, hindi. Napalunok siya at sandaling natahimik, I made a mistake, maya-maya ay sabi niya, I shouldn't have, chose her, putol ko, you did chose my stepsister, and I'm glad, kasi kung hindi ko makikilala ang lalaking minahal ako at handang ibigay sa akin ang lahat ngayon. Matama niya akong tinitigan sa mga mata, do you love him? Hindi ako nakasagot, I was caught off guard, do I love Cernan? No. Pagpapanggap lang ang lahat, di ba? Ngumiti si William, I knew it, ako pa rin ang mahal mo. Nagsalubong ang mga kilay ko, nagkakamali ka, tuta pa rin kita, Lucilla, you'll see, he smirked again. Maghahabol ka ulit sa akin, pagbalik ko kay Cernan, tahimik lang siyang nakaupo sa table namin, hawak niya ang isang wine glass sa kamay, pero hindi siya umiinom. Did he beg? Tanong niya nang makaupo ako sa tabi niya, did you expect him ito? No, sagot niya, but you deserve to see it happen, that's the plan, and I'm still working on it. Hindi siya naniwala, napatingin ako kay Cernan, iniisip niyang show lang ang lahat, nagbuga ako ng hangin bago tumango, nakita ko sa di kalayuan mula sa amin ang table kung saan nakaupo sina Violeta at William, well, he's gonna change his mind right now, nagtaka ako sa sinabi ni Cernan. Bago pa ako makapagsalita, inilapit niya ang mukha niya sa akin at hinalikan ako sa mga lobby. Akala ko madaling magpanggap, na kapag alam mong peke ang lahat, hindi ka masasaktan, hindi ka maguguluhan, at hindi ka kakabahan, pero mali pala ako, dahil simula nang halikan ako ni Cernan sa harap ng maraming tao, ramdam kong may nagbago, hindi kay Cernan, kundi sa akin. Bakit parang pagod ka yata? Tanong ni Cernan habang sabay kaming bumababa sa elevator ng private condo niya. Because pretending to be a trophy fiancé is exhausting, sagot ko habang inaayos ang heels ko. Try smiling for 5 hours straight in front of people you want to stab, at least. Effective ka, you stabbed quite a few hearts tonight, especially your former, that was the goal, but I don't think I stabbed William's heart. Tahimik kami habang papasok sa unit. Pero bago pa ako makalampas sa hallway, napahinto ako. Nasa side table pa rin yung lumang regalo ni William, isa yun maliit na music box na naiwan ko sa bag ko noong lumipat ako dito. Naisipan kong sunugin yun dati. Pero ewan ko ba, hindi ko magawa. Ngayon, hindi ko na kayang hawakan o tingnan man lang yun. Napansin yun ni Cernan, nilapitan niya ang box at kinuha, inabot niya sa akin. Throw it out, tumingin ako sa kanya. Do you even know what that is? I mean, who gave it to me? Yeah, your face is telling me, kung ganoon, alam mo rin na hindi ganoon kadali. I know, mahinang sagot niya, but you can't keep hurting from something that already ended. Hindi ko alam kung bakit, pero para akong sinampal sa MG sinabi niya, but the way he said it, napakalambing, hindi nakakainis, hindi nakaka-hurt. Huminga ako ng malalim, mabilis ang tibok ng puso ko, wala sa kontrata ito. At wala rin sa usapan ang maging malambing siya. Ganito ba talaga si Cernan? Kinabukasan,
Hindi ko inaasahang sabay kaming a-attend ng lunch meeting kasama ang isang investor na dati raw kaibigan ni Violeta. Try not to look too bored, bulong ni Cernan habang papasok kami sa restaurant. He's annoying, but important, napakagat lobby ako. Susubukan ko. Pag-upo namin, nandoon nga si William, at kasama niya si Violeta. Perfect, may bruha pang sumama. Oh, Violeta, kunwaring gulat ni Cernan, pero halatang fake ang reaction niya. I didn't know you'd be here. Neither did I, sagot niya at nakatingin sa akin. Hi, ate, ngumiti ako. Ang hilig mo talagang sumingit sa kahit saan. Ano? Nagkatinginan sila ni William, halatang hindi niya inaasahan ang sinabi ko. Pero si Cernan, cool pa rin, he leaned closer to me at bumulong. Watch this, right in front of William and my bruhang plastic na sister, he gently took my hand, lifted it, and kissed it. Matagal akong natulala, tumingin ako sa kanya. Pero seryoso lang ang mukha niya, para bang gusto niyang sabihin na, this is how you win without fighting. Napansin kong nagulat din si Violeta. Titig na titig siya kay Cernan at may kakaibang inis ang dumungaw sa mga mata niya. Pagkatapos ng lunch, habang papunta kami sa kotse, hindi ko na napigil ang magtanong. Why did you do that? Do what? You kissed my hand. In front of her, wasn't it in the contract to act in love? Yes, act. Pero, he stopped walking. Tumingin siya sa akin ng diretso. Pero mukhang totoo, hindi ako nakasagot. Ngumiti lang si Cernan bago tumalikod. Pumasok na siya sa sasakyan. Naiwan akong nakatayo sa labas. Pilit nilulunok ang tibok ng dibdib kong parang ayaw kumalma. Lucilla, anong ginagawa mo? Galing ka sa heartbreak, di ba? Normal ba yung kabahan sa ngiti ng ibang lalaki? Gusto kong batukan ng sarili ko. Susunod na sana ako kay Cernan pero natigilan ako ng isang kamay ang pumihil sa akin. Mahigpit akong hinawakan sa braso, at pilit akong pinaharap sa kanya. Violeta, nagsalubong agad ang mga kilay ko nang makita siya. What do you want? Nginitian niya ako, pero yung ngiting peke. Just a little advice, ate, hindi ikaw ang pinili ni William, ako, kaya huwag kang masyadong mayabang, nagsalubong ang mga kilay ko sa narinig. Anong sabi mo, iyang pinagmamamalaki mo ngayon? Nakangiti niyang sinulyapan si Lucilla sa loob ng kotse. Kayang-kaya ko siyang agawin, ate. Kaya kung ako sa'yo, huwag kang masyadong magpakasaya, baka bukas, iwan ka rin niya. Bawat oras na lumilipas, aaminin ko, nalilito ako sa mga ipinapakita ni Cernan sa akin, pero ayokong umasa na may ibig sabihin ang bawat titig niya. Ayokong umasa na may laman ang mga salitang binibitiwan niya sa mga taong nananakit sa akin, na may dahilan kung bakit bigla siyang dumating sa buhay ko at pinili akong tulungan kahit hindi kami magkakilala. Pero kahit anong pilit kong i-remind ang sarili ko, may kung ano sa loob-loob ko ang nagiging totoo. Late ka na naman, sabi ko habang sabay kaming lumalakad papunta sa isa na namang event. Hindi ko na nga maalala kung pang ilan na ito ngayong linggo, simula nang nagpanggap kami ni Cernan, kung saan saang event na ako dumedalo. Traffic, sagot niya lang, yung boses niya, parang pagod. Did you wait long? Hindi naman, umiwas ako ng tingin. Sanay na rin akong naghihintay. Biglang huminto siya sa paglalakad, hinila niya ang kamay ko, at napaharap ako sa kanya. Lucilla, mahina niyang tawag sa aking pangalan, diretso ang tingin niya sa mga mata ko, seryoso. You don't have to compare me to him. Nagulat ako, wala akong sinabing pangalan, wala akong binanggit tungkol kay William, pero alam niya, ganoon ba ako kaalata, napabitiw ako sa pagkakahawak niya. Wala naman ako sinasabing ganyan, let's just go, late na tayo. That night, para kaming perfect couple, sa harap ng media, investors, mga tao na curious sa amin, hawak niya ang baywang ko, habang ako naman, ngumingiti sa lahat na parang ako ang pinakamasayang babae sa mundo. At habang kausap si Cernan ng mga bisita, ramdam kong pa-impol niyang hinihigpitan ang hawak niya sa kamay ko, lalo na kapag lumalapit ang mga taong may koneksyon kina William at Violeta. Okay ka lang, bulong niya sa akin, nakikipag-usap pa rin siya sa mga tao at peking tumatawa sa joke ng isang matandang negosyante. I think so, tumango ako, pero hindi niya tinantanan ang tingin sa akin. I'm here, dagdag niya, tell me if it gets too much.
Napalunok ako nang mabilis na tumibok ang puso ko. Stop it, Luke Ayla, sigaw ng isip ko, bawal kang malito, hindi yan kasama sa usapan. Pagkatapos ng event, late na kami umuwi, sa elevator pa lang ng building, tahimik na kaming dalawa, may Ayla nga na. Cernan, basag ko sa katahimikan, bakit ka ganoon kanina? Ganoon paano? Ganoon, mabait, concerned, you don't have to say those things to me, wala namang nakakarinig. Because you look like you were going to fall apart, sagot niya. Hindi sinasadyang napatingin ako sa kanya at nakita ang matamis na ngiti sa mga labi niya. Nag-init ang pisngi ko. Hindi naman ako ganoon kaina. I didn't say you were, but you shouldn't have to stand alone all the time. Humugat ako ng hangin nang maramdaman ang malakas na pagtibok ng puso ko. Pagkapasok namin sa unit, diretso ako sa kwarto. Hinubad ko agad ang heels ko at naupo sa gilid ng cam. Parang ang bigat ng araw na ito kahit wala naman masyadong nangyari. Nagulat ako nang may kumatok, si Cernan, may dalang ice cream at 2 kutsara. Ice cream at this hour, he shrugged, you looked like you needed something sweet. Napatawa ako kahit ayaw ko, ang random naman. Umupo siya sa tabi ko at tahimik kaming nagsimulang kumain. This time, hindi para sa mga camera, hindi para sa media, hindi sa harap ng mga katrabaho niya. You're not what I expected, bulong niya, napalingon ako. Ano bang ini-expect mo? I heard rumors, ang sabi sa akin, you are someone cold, calculated, manipulative, maybe, but you're not. Malayo ka sa mga bagay na yun, you're sweet, and kind-hearted. Huminga ako ng malalim, hindi ako mabait, ginagamit lang kita, di ba? I know, tumingin siya sa akin, but what if I don't mind being used, if it means I get to be with you? Napatingin ako sa kanya. May ilang segundo akong natulala, at sa sandaling yun, hindi ko na alam kung alin ang totoo at ang peke. Ang alam ko lang, unti-unting hinihilom ni Cernan ang sugat sa puso ko. Natigilan ako nang makitang unti-unti niyang nilalapit ang mukha niya sa akin, pipaikit sana ako. Pero biglang tumunog ang phone niya na ikinatigil namin pareho. Inilabas niya ang phone niya at hindi sinasadyang mahagip ng paningin ko ang pangalan ng tumatawag, si Violeta. Akala ko, ako lang ang nagsisinungaling, na ako lang ang may tinatago, pero ngayong gabi, may masakit na bagay akong natuklasan. Hindi ako makatulog noong gabing yun, ayaw mawala sa isip ko ang nakita sa cellphone ni Cernan, Violeta is calling him, but why? Matagal na ba silang magkakilala? O bago pa lang, baka ito na ang tinutukoy ni Violeta na kayang-kaya niyang agawin sa akin si Cernan, napapikit ako. Ayaw mawala sa isip ko kung paano iniwas ni Cernan ang cellphone niya at sinabing may importanteng tumatawag kaya kinailangan niyang lumabas. Importante, he called her important, and he lied to me just to talk to her. Hindi ako magawang dalawin ng antok dahil sa mga iniisip ko kaya naisipan kong lumabas. Habang umiinom ako ng tubig, natigilan ako ng makarinig ng boses, pabulong ang boses na yun, dahan-daang humakbang ako, nilapitan ang kwarto ni Cernan. Pero bago pa ako tuluyang makalapit, narinig ko ang isang pangalan. Violeta, tumigil ako, napalunok ng ilang ulit, boses iyon ni Cernan, tahimik akong nakinig mula sa labas ng kwarto niya, hindi niya alam na gising pa ako, sinubukan kong buksan ng bahagya ang pinto, hindi yun nakalock, hindi kita ang mukha niya pero klaro ang tono ng boses niya, hindi galit, hindi malamig, pero malamlang. I didn't expect you to call again. Especially this late, mahinang-mahina ang boses, you know I can't just talk like this anymore. Halos hindi na ako makahinga. So, matagal na silang magkakilala, narinig ko ulit ang pangalan ng stepsister ko. Violeta, this is not the time, Violeta, mariin akong pumikit. Hindi ako makagalaw sa kinatatayuan ko. Parang sinusuntok ang sikmura ko. Huminga ako ng malalim at pilit nilulunok ang sakit, maya-maya pa. Nakita kong ibinaba niya ang tawag, mabilis akong bumalik sa kwarto ko at nagkunwaring tulog habang kumakabog ang dibdib ko, narinig ko ang mahinang kaluskos ng paa niya papunta sa silid ko, bumukas ang pinto, at naramdaman ko ang pagtakip niya ng kumot sa akin. Good night, Lucilla, bulong niya, naramdaman ko ang paglapit ng mga lodya niya sa pisngi ko, ang mahinang paghagod ng palad niya sa buhok ko, at ang unti-unting pagkawasak ng puso ko. Kinabukasan, hindi ko pinapansin si Cernan,
tahimik lang ako sa kotse habang papunta kami sa venue ng rehearsal dinner, panay ang kwento ni Cernan, pero ni isa sa mga yun, wala akong pinakinggan. Are you okay? Tanong niya. I'm fine, sagot ko lang, you? Same as usual, tired, but fine. Tumingin ako sa kanya, pinilit kong ngumiti. That's good, but deep inside, I wanted to scream. Gusto kong itanong sa kanya, ano ba talaga kayo ni Violeta? Plano nyo ba itong dalawa? Ni isa ba sa mga pinakita mo, walang totoo? Pinili kong manahimik, pinili kong lunukin na lang lahat ng tanong at sakit. Sa rehearsal dinner, dumating si Violeta. Hindi na ako nagulat, pero ang hindi ko inaasahan, ang mga titig ni Cernan sa kanya, may laman, may ibig sabihin, wow, lover's quarrel. Nang dumaan si Violeta sa tabi namin, nginitian niya si Cernan, ngiting ng aakit. Nice seeing you again, sabi niya, parang walang pakialam na nandoon ako, mukhang sinadya pa nga yata niya. Tumingin ako kay Cernan, wala siyang imik, wala siyang sagot. Pero para sa akin, sapat na ang katahimikang yun para masira ang maliit na tiwalang nabubuo pa lang sa puso ko. Pagka-uwi namin, nauna akong pumasok sa unit, dumiretso ako sa kwarto ko. Hindi ko siya kinabo, hindi ko napansin na sinundan niya pala ako. Lucilla, Cernan, who is she to you? Tanong ko ng diretso, hindi ko na kayang pigilan pa. Pakiramdam ko kasi, sasabog na ang dibdib ko, natahimik siya, nakatingin lang siya sa akin ng diretso. Don't lie to me, sabi ko sa mas mahinang boses, because I won't lie to you either. Huminga siya ng malalim, she was something from the past. Was, pero bakit parang hanggang ngayon, parte pa rin si Violeta ng buhay niya? Does she know about us, about our lies? She knew the moment she saw us together. Umawang ang mga labi ko, kaya pala ganoon magsalita si Violeta. Kaya pala confident siyang pagtawanan ako. Naging kayo ba? Hindi siya nakasagot, tanging pagbuntong hininga lang ang ginawa niya. Please, sagutin mo ako, I begged him, malungkot niya akong tiningnan. Ikakasal na dapat kami, pero nalaman ko ang tungkol sa relasyon nila ni William. Ginamit mo lang ako, ang hina ng boses ko, pero alam kong rinig na rinig ni Cernan yun. Dahil maliban sa lakas ng kabog ng dibdib ko, tanging ang boses ko lamang ang maririnig sa paligid. Nakatayo lang siya sa harap ko, tahimik, at iyon ang pinakamasakit. Kasi kung may totoo sa mga pinakita niya, bakit hindi siya makapagsalita? Bumalik lahat sa akin noong gabing narinig ko ang tawag niya kay Violeta, yung lamang sa tono, at ang mga titig niya kanina. Akala ko, klaro ang rules namin, pareho kaming ginagamit ang isa't isa. Pero bakit parang masakit, dahil kaya nagsimula ako sa peke? Pero habang tumatagal, nagiging totoo na ako sa feelings ko, kaya siguro ako nasasaktan ngayon kahit hindi naman dapat. Why didn't you tell me na may history kayo ni Violeta? Sa wakas ay tanong ko. Tahimik pa rin siya, ni hindi na niya magawang tumingin sa akin. Don't I deserve an explanation? Napangiti ako, mapait. Right. Because you weren't supposed to tell me anything, we were just pretending, right? Lucilla, don't, umiling ako, all this time, I thought we were in this together, na magkakampi tayo, pero hindi pala, you made me feel safe, you made me feel seen, but you just did that for her. Lumapit siya, pero umatras ako, I never meant to hurt you, mahina niyang sabi. Then what did you mean to do? Paus ang boses ko. Masakit ang lalamunan ko sa pagpipigil sa sarili na umiyak. Get back at her, use me to piss her off, or to make her jealous, para kapag nagselos na siya, babalik na siya sa'yo, kasi kung iyon ang plano mo, congrats, effective, napaka-effective. Nakatingin lang siya sa akin, now, all I can see in his eyes is guilt, kaya mas masakit. Congrats kasi mukhang babalik na sa'yo si Violeta. Pero sana sinabi mo, para malinaw kung sinong ginagago nyo. Bumuntong hininga siya, Lucilla, please, gusto kong mapag-isa, Cernan, umalis ka na. Matagal niya akong tinitigan, sa huli, wala siyang nagawa kundi tumango, pagkasara ng pinto ng kwarto ko, humagulgol ako, yakap ko ang unan at doon ako umiyak, doon ko binuhos ang lahat, yung tipong tahimik lang, pero parang may sumisigaw sa loob ko, that night,
Hindi ako makatulog, nang masiguro kung wala si Sander sa labas. Lumabas ako sa balcony, bit-bit ang phone ko. Pagbukas ko ng screen, may message notification. Can we talk? Galing kay William, napalunok ako. Hindi ko siya nireplyan. Ilang minuto pa, may message ulit. Galing pa rin kay William. Lucilla, I was wrong. I see it now. Please, can we start over? Kinabukasan, hindi ko pa rin kinausap si Cernan. Paglabas ko ng kwarto, nandoon siya sa sala, tulog sa couch. Suot pa rin ang suit niya kagabi. Nakabukas ang kwelyo, wala naman siya doon noong bumalik ako sa kwarto. Gising pa ba siya nang lumabas ako kagabi, pero hindi ko siya ginising. Ayoko munang marinig ang boses niya. Bumalik ako sa silid ko at binuksan ulit ang message ni William. Start over, ang daling sabihin, pero napakahirap gawin. Lalo na't maraming taon ko siyang minahal, pero nagawa niya lang itapon ang lahat para kay Violeta, para sa stepsister ko. Napaupo ako sa gilid ng kama. Ang totoo, kahit ayaw ko nang bumalik kay William. Napapaisip ako, paano kung pumayag ako? Paano kung ipakita ko kay Cernan na hindi ako apektado sa kanya? Paano kung bumalik ako kay William, masasaktan kaya siya? Dahil sa totoo lang, sa ngayon, mas kaya ko pa yatang harapin si William kaysa kay Cernan. Which is weird dahil kailan lang, halos gumuho ang mundo ko sa ginawa ni William. But now, mas nasasaktan ako dahil kay Cernan. Hindi ko alam kung anong naisip ko at tinanggap ko ang alok ni William na magkita kami. 5 minutes, text ko. Then I'll leave. Pumayag siya agad. Malayo sa dating William na dapat ay nasa kanya lang ang lahat ng oras ko. Nagkita kami sa cafe malapit sa dating apartment ko. Tahimik siya noong una, hawak lang ang tasa ng kape niya na wala ng laman. Ang ganda mo ngayon, sabi niya. I mean, mas maganda ka pa sa huling pagkikita natin. Wala ka bang ibang intro? Nilang ako, di ba dapat, sorry muna. Napayuko siya, sorry, Lucilla, sa lahat-lahat, sa pagpili ko kay Violeta, sa pag-alis ko, sa pagsira ko sa tiwala mo, sa pagsira ko sa atin. Hindi ako nagsalita, confirm, wala na ang sakit. Nakita ko yung mga photos niyo ni Cernan. Hindi ko alam kung anong totoo. Hindi ko alam kung mahal mo siya, o kung peke lahat. Bakit? Inarkuhan ko siya ng kilay. May magbabago ba kapag nalaman mo ang totoo? Natahimik siya. Kung totoo man o peke ang relasyon namin, ano ngayon? Wala na tayo. Hindi. Sumeryoso ang mukha niya. Mahalaga sa akin na malaman ang totoo. Dahil kung ginagawa mo ito para bumalik ako sa iyo, you can stop it now, Lucilla. Matagal kaming nagkatitigan. Hindi ko mapigilan ang sunod-sunod na paglunok. Babalik na ako sa iyo. Matagal kaming nagkatitigan, pero talagang wala na akong maramdaman. Kaya tumayo na ako, pero pinigilan niya ako sa kamay. Gusto mo talagang malaman ang totoo? Oo, ginagamit ko lang siya. Ginagamit ko si Cernan para maghayganti sa iyo. Pero ngayon, hindi na, dahil totoo na ang nararamdaman ko sa kanya. Pagka-uwi ko mula sa pakikipag-usap kay William, tahimik ang buong kondo. Wala si Cernan, wala siyang iniwang note, wala ring text. At wala rin akong natanggap na update mula sa assistant niya. Dumaan ang ilang araw, hindi na siya umuwi. Akala ko, may nangyari ng masama sa kanya. Or baka bumalik na siya kay Violeta. Pero ang hindi ko inaasahan, ang notification na sumabog sa phone ko. Breaking, billionaire Cernan Padilas, fiancé, exposed as gold digger. Kasunod nito ang mga litrato ko. Mga screenshot ng past posts. Mga lumang tweet na binibigyan nila ng ibang kahulugan. At higit sa lahat, isang leaked audio record ng boses ko galing kay Violeta. Gusto mo talagang malaman ang totoo? Oo, ginagamit ko lang siya. Ginagamit ko si Cernan para maghayganti sa iyo. It's cut. Cut ang audio record na inilabas ni Violeta. Halos hindi ako makahinga. Tumatawag ang manager ni Cernan. Tumatawag ang PR team. Tumatawag pati ang nanay ko. Pero sa lahat ng nangyayari, wala siya. Wala si Cernan. Iniwan na niya ako. Lumipas pa ang isang araw, wala pa rin si Cernan. Gusto ko siyang hanapin.
Gusto kong humingi ng paliwanag kung bakit nawawala siya sa mga oras na kailangan ko siya. Gusto ko ring magpaliwanag sa audio record na lumabas. Pero, anong karapatan ko? Talaga namang ginamit ko siya, di ba? Totoo naman talaga ang bagay na iyon. Nanatili lang ako sa kwarto ko. Ayaw kong lumabas. Siguradong ako ang pinag-uusapan ng buong bansa ngayon. Pagdating ng alas 9 ng gabi, may kumatok sa pinto. Bumukas iyon, at nandoon siya. Si Cernan. Mukha siyang pagod na para siyang ginisa ng ilang araw ng media at board meetings. Pero natigilan ako sa una niyang tanong. Are you okay? Hindi, what happened? Hindi, anong ginawa mo? Hindi, bakit ka pa nandito? Sa kabila ng mga nangyayari, ako ang inuna niya. At doon, tuluyan ng tumulo ang mga luha ko. Hindi ganoon iyon, sabi ko habang umiiyak sa gilid ng kama. Pinutol nila ang record. Hindi naman iyon ang buong sinabi ko. Hindi ganoon. Lumapit siya, marahan na naupo sa tabi ko. Kinuha niya ang kamay ko at hinawakan ako sa pisngi. I know, bulong niya. I never believed that record or Violeta. Napatingin ako sa mukha ni Cernan. Pero bakit? Because I know you, he whispered with a gentle smile on his face. I know when you lie and when you're hurting. Mas lalong bumuhos ang mga luha ko. Ngayon na maraming nagagalot sa akin sa social media, pakiramdam ko, nakahanap ako ng kakampi. Ilang minuto kaming nanatiling ganoon. Hinayaan niya akong umiyak ng umiyak habang hawak ang kamay ko. Nakatingin lang din ako sa kanya. Malakas na kumakabog ang dibdib ko. Cernan, talaga bang peke ang lahat ng ipinakita mo? Matagal niya akong tinitigan sa mga mata. Maya-maya ay ngumiti siya. I don't even know anymore, Lucilla. Isa lang ang sigurado ako, itong mayroon tayo ngayon, I don't want this to end. Simula noong gabing iyon, parang may nabura sa pagitan namin ni Cernan. Nabura na iyong awkward na distansya. Nabura na rin iyong tahimik at panlalamig. Kahit wala kaming label, ramdam ko na ang halaga ko sa kanya. Kapag tinatawag niya ang pangalan ko, mas may lamang na. Kapag hawak niya ang kamay ko, puno ng pag-ingat. At sa gabi, kahit hindi kami mag-usap, sapat na iyong presensya niya para mapanatag ako. For the first time, hindi ko gustong matapos iyong kasunduan namin. Kung ito ang paraan para makasama ko siya ng mas matagal, nakahanda akong mag-extend ng contract. Pero sa kabila ng lahat ng saya, alam kong hindi mananahimik si Violeta. At hindi nga ako nagkamali. Isang charity gala ang dinaluhan namin. Maraming media, maraming tao. Isang magandang pagkakataon para ayusin ang imahe ni Cernan at sirain ang akin. Suot ko ang white dress na pinili ng PR team. Simple at elegant tingnan. Pero kahit anong ayos ko, ayaw mawala ng kaba sa dibdib ko. Hindi ito dahil sa mga matang nakamasid sa akin, o sa mga kamera na nakasunod sa bawat galaw ko, kundi dahil ramdam ko ang presensya niya, si Violeta. Nasa kabilang side siya ng hall. Nakangiti, pero ang mga mata niya, alam kong nakatuon sa amin. Don't let her get into you, bulong ni Cernan habang nakayakap sa bewang ko. Not tonight, ngumiti ako. Bakit, takot ka? No, sagot niya. Galit ako. Pero kahit anong pigil, hindi ko maiwasang hindi madala sa takot. Kahit anong iwas, hindi kami nakaligtas. Habang abala ang press sa pagkuha ng litrato ng isang kapareha sa flower wall na sa pagkakaalam ko ay Danica at Jonas ang pangalan na viral din dahil sa isyong cheating, bigla na lang lumapit si Violeta sa amin. Lucilla, ate, bati niya, plastic pa rin ang ngiti. Oh wow, you really cleaned up well. I mean, dati sino ba ang mag-aakala na ikaw ang magiging fiancé ni Cernan Padilla? Hindi ako umingit. Huminga lang ako ng malalim at ngumiti. Violeta, babala ni Cernan pero hindi siya nagpapigil. I mean, everyone knows why you're really here, right? I'm sure even Cernan knows. This whole thing was just revenge for me and William, wasn't it? Nagkagulo ang paligid nang mapansin kami ng mga tao. Nakatingin na ang media sa amin. Umuulan na ng mga flash.
Napatitig ako kay Violeta. Hindi na ako galit. Actually, napagod na akong magalit. Alam mo kung anong totoo. Oo, ginamit ko siya. At oo, gusto ko lang makaganti sa inyo. But you know what's crazy? Tumingin ako kay Cernan. I didn't expect to fall in love with him. Napatigil si Violeta. Kung may niloko man ako, sarili ko iyon. Kasi ilang beses kong itinanggi, pero sa huli, nanag pa rin ang totoo. Mahal ko si Cernan, at hindi na iyon mabuburn ng kahit na anong recordings na ipagkalit mo. Nagulat ang media. Nagsimulang magtanong ang iba, may mga nag-live pa. Pero wala akong pakialam sa kanila o kay Violeta. Ang tanging importante sa akin noong mga sandaling iyon, ang reaksyon ni Cernan. Nakatingin siya sa akin. Malambot ang mukha, nakangiti. At sa harap ng lahat, hinalaykan niya ako. Pag-uwi namin mula sa gala, walang imik si Cernan. Pumasok siya sa kwarto niya, nagbihis, at saka pinuntahan ako at naupo sa tabi ko sa kama. Tahimik kaming nakaupo lang at nakatingin sa isa't isa. Maya-maya, ngumiti siya. Ngumiti rin ako. Ayaw mawala sa isip ko ang ginawa ni Cernan kanina. He kissed me in front of everyone. Gusto mo pa bang tapusin ito pagdating ng ilang months? Kabado. Hindi, mabilis niyang sagot. Marahan niyang hinagod ang buhok ko. Do you? Umiling ako. Hindi rin. Biglang lumapad ang ngiti sa mga labi niya. Hinawakan niya ako sa magkabilang pisngi at dinampyan ng halik sa mga labi. I love you, Lucilla. Months ago, pumayag akong pumasok sa isang pekeng kasal. I married a billionaire for his money and revenge. Pero ngayon, bumaliktad bigla. Ang dating peke, naging totoo. Ang pagpapanggap, naging realidad. Isang buwan matapos ang charity gala, lumamig na ang pangalan namin sa media. Nagpatuloy ang mga buhay namin. Naging tahimik na at payapa. Umalis na si Violeta sa bansa. Nagkaroon na rin ng lamat ang pagsasama nina Daddy at ng madrasta ko. Sinisisi ako ng mommy ni Violeta dahil sa pagkasira ng pangalan niya. Kung noon, kinakampihan ni Daddy ang asawa niya at si Violeta. Now, he chooses to side with me. He chooses me. Si William naman, nagpadala ng last message. Nagpaliwanag siya na wala sa plano niya ang ilabas ang audio recording ng pag-uusap namin. Gusto niya lang ay parinig yun kay Cernan para bumalik ako sa kanya. Pero nakuha ni Violeta ang record sa phone niya, and the rest was history. I'm hoping for your happiness with him, Lucilla. And I hope you can forgive me someday. Hindi ko na sinagot. Ayoko nang magkaroon ng connection sa kanila. Isa pa, wala nang puwang ang negatibo sa buhay ko. Dahil may lalaking hindi lang ako pipiliin, kundi paninindigan kahit ano pang problemang dumating sa buhay namin. Ilang linggo rin na puro saya, travel, food trip at lambingan ang ginagawa namin ni Cernan. Walang usapan tungkol proposal o kasalan. We took it very slow, kasi gusto namin na mas makilala pa ang isa't isa. But every day, ginagampanan ni Cernan yung papel na parang totoo ko ng asawa. Nag-aalaga sa akin, nagluluto, nag-aasikaso. Hanggang isang araw, may tumawag sa akin. Number ni Cernan pero boses ng babae ang nasa kabilang linya. Is this Lucilla? Ma'am, nandito po sa hospital si Cernan Padilla. Do you know him? Ikaw ang huli niyang tinawagan. Kailangan mo pong pumunta rito ngayon din. Halos tumigil ang ikot ng paligid. Hindi ko alam kung pinaglalaroan ako ng mundo. Matapos akong lokohin ng boyfriend at stepsister ko, ngayon na muli akong nagmahal, ito pa ang mangyayari. Sumakay ako ng taxi at nagpahatid sa address na ibinigay ng nurse sa akin. Pero laking pagtataka ko nang walang mahanap na ospital sa lugar. Sa halip, isang restaurant na maraming nagkalat na flowers at fairy lights sa labas ang bumungad sa akin. At si Cernan, nakatayo sa gitna, nakangiti habang nakatingin sa akin. Patakbo ko siyang nilapitan. Di ba dapat nasa emergency room ka? Bakit ka nandito? Hindi ko napigilan magtaas ng boses at lumuha. Tumawa siya. Sa likuran niya, sa loob ng restaurant, napansin kong naroon ang mga importanteng tao sa buhay namin.
his family and friends, and also my dad and our closest families. Sorry if I made you worried. Why are you apologizing? Dapat lang na hindi ka nasaktan. Natigilan ako nang lumuhad siya. Hinugot niya ang maliit na box mula sa bulsa ng coat niya, at ngumiti. Napatikip ako ng mga lobby. Cernan, nakakatakot gumising araw-araw noong na hindi ka pa sa akin. Because what if you find someone else? What if you fall for them? What if you realize you don't want to be with me? Gusto kong pakasalan ka para kahit ma-realize mong ayaw muna sa akin, it would be too late to leave. Binuksan niya ang box. Bumungad sa akin ang pinakamagandang silver ring with a heart-shaped diamond in the middle. Oh my God, Cernan. Panipi, hindi ko napigil ang maluha. Lucilla, my love, I'm not asking you to pretend this time. I'm asking you to stay, to marry me, and to please, be my wife. Humiyaw ang mga tao sa loob ng restaurant, pero wala nang lalakas pa sa tibok ng puso ko ngayon. Mariin akong pumikit at sunod-sunod na tumango. Okay, but only if you buy me ice cream after this. I think I need it right now. Tumayo siya, natatawa, at niyakap ako ng mahigpit. Why are you so cute? I wanna hold you like this forever. Then do it, sagot ko sabay ganti ng yakap sa kanya. Hindi ako makapaniwala na yakap ko ngayon at magiging asawa ko na balang araw ang lalaking hindi ko man sinadyang makilala, pero magiging parte na ng buhay ko habang buhay. This time, I married him not for his money, not for revenge, but because of love. I love him, and I know that he loves me back.